Mukhang isa ito sa mga kadahilanan, pero ang tinutumbok naman ng mga eksperto, doon pa lang sa mga bulalas na ng si Sara Duterte, pag-aalburuto, pagbabanta, at kung ano-anong akusasyon na tila wala naman siyang hawak na basihan. Yun kasi ang masaklap sa ginawang ito ni Sara Duterte. Hindi nag-isip. Hindi mo na pinag-isipan. Pwede ka sanang gumawa ng sinasabi mong pagganti kung talagang agrabyado ka na. Alam niyo po ba kung sino ang inagrabyado niyo ng matindi? Ang sambayanan. Tapos ngayon kayo yung sumisigaw na kayo ay agrabyado. Nagsimula lang ito dyan sa hearing tungkol sa budget. Budget hearing lang po ang pinagmulan at kung ano-anong speculation na, kung ano-ano nang iniisip na itong isang ito na siya ay tina-target. Akala niya talaga siya ang tinutumbok. Kung confident ka, una na wala kang kasalanan, edi madali sana, tapos na sana ito. Hindi na sana nahihirapan yung mga taong nasa paligid mo para i-depensa ka. Pangalawa, kung ikaw ay naniniwala na nasa iyo pa rin ang taong bayan, confident ka pa rin na mananalo sa 2028, edi sana nagpakahinahon ka. Di ba yung tipong nakangiti ka lang, sige, tirahin niyo ako, naandyan naman yung mga supporters ko. Sa tingin ko kasi, desperado na etong si Sara Duterte. Bakit ikamo? Wala nang umaatad sa mga inilulunsad nila na rally. Kamakailan? Yung rally sa Liwasang Bonifacia or sa Batasang, sa EDSA anyway. Meron pa dito sa bandang Luneta, kung saan man yan. Pero wala nga daw dumalo. Halos wala nang dumadalo. Na ang ibig sabihin, alam mo, Sara Duterte, sa sarili mo, na hanggang social media ka na lang yung mga supporters mo. Kaya eto ang paraan mo para sakali or baka sakali na makuha mo ang simpatya ng mga kababayan natin. Baliktad ang nangyari. Lalo po kayong nalubog. Good luck. So kung ito man ang isa sa mga dahilan, walang problema yan. Pero yun nga, napakarami niya kasing bulalas. Yung banta, isa pa yon. Sabi kasi yung paglabag or paglabag daw ito sa saligang batas. Etong kuno ay pagtayo bilang abogado nga netong si Zuleika Lopez, netong si Sara Duterte. Siya daw ang tatayong legal counsel ni Zuleika Lopez. Yun daw ay bawal sa ating saligang batas. Napakalinaw daw na ito ay unconstitutional. Pinagtatawanan po kayo Miss Sara Duterte ng mga kababayan natin. For the first time talaga, magpa-practice kayo ng law bilang abogado. May kaso kayong gusto niyong hawakan. For the first time, di ba nabalita na ito ay peke naman daw na abogado? Hindi naman daw talaga ito nakapasa. Dinaan lang sa palakasan. So, ito ang posibilidad or ito ang posibleng pinakarason kung bakit pwedeng ma-disbar. Pwedeng ma-disbar. Ay, hindi nga abogado. Ano ba? Anyway, ang iniisip ko dito, sasabihin na naman sa Sara Duterte, wala siyang pakialam, hindi kawalan sa kanya kung siya ay ma-disbar. Totoo, hindi talaga kawalan. Dahil, you see, hindi naman nag-practice yan ng law. As a lawyer, hindi walang kasong hinawakan. At pangalawa, wala naman kasi siya talagang mahihita dyan sa pagiging lawyer. Dahil ang alam lang nila, lalo na natong pamilyang Duterte, ang alam lang nila na kabuhayan ay yung mangurakot, yung mga limbat, at yung kumobra ng ng pera galing sa mga illegal na gawain, galing sa mga sindikato at galing sa mga drug lords. Ayan. Por Santa. Pero ito, former Integrated Bar of the Philippines President Domingo Cayosa says that Vice President Sara Duterte may face disbarment complaints following her recent actions. Yon. Pwede talaga. During her interview, mura siya ng mura. Kaming mga abogado, bawal ho yan. Yon, malinaw. Na bukod doon sa kanyang attempt to be the legal counsel nga na si Zuleika, yung pagmumura talagang bawal yan sa mga abogado as part of their code of ethics. Good luck sa isang ito. Good luck dito kay Sara Duterte.
palala ng palala.